Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. We are going to General Santos City. Malamang sa Tesco na naman kami pupunta mag-grocery. Dahil ito lang naman ang alam namin dito sa Slovakia. Alam naman sasabihin ko sa inyo, nag-travel kami tapos ang ending dito lang sa bahay. Ganito lang naman talaga ang real life ko dito sa Slovakia. Hindi kami makapag-travel. Alam naman uunahin namin yan. Tapos puno kami ng utang. Tapos pa-travel kami. Din utang lang pala sa bangko. Wag na lang. Di bali nang mangutang kami para sa bahay namin. Wag lang yung sa gala-gala. Hindi din ako papayag na ganun. Kailangan mas marami yung savings kaysa gala. Diba? Hala, nag-snowing na. Ahoy, Philip ko. Kuya Alex. Kuya. Wala sa mood si Kuya Alex. Bumalik pala kami saglit lang dahil kinuha ni Vladimir yung shawl ng mga bata. Hindi kami nag-expect na masyado palang malamig tapos nag-snowing pa. Pupunta lang naman kami ng Tesco. Ay, mag-grocery ba? Alam niyo namang mayamanin every Saturday grocery. Then wag niyo kayo magtaka yung jacket ko pabalik-balik dahil nag-iisa lang ito for real winter, spring at saka autumn. Isa lang din ang jacket ko. Kaya total of 2. Ano naman 3. Mga Mars, dito na pala ako sa Tesco as usual, Trinava. Papasok lang ako dito para bibili ng pang-anik-anik sa aking pagmumukhang pangit. Chares. Umuulan pa pala ng bilyon dito sa Slovakia. Akala niyo naman kung totoo bilyon. Ano meron dito? May nanalo ata ng luto. Bakit nakapila to sila? Ay, kasi one way lang. One way ticket going to Jensen. Ay, may na collapse pa pala dito. Sa likuran ko ba? Ko alam kung bakit. Baka siguro inatake ng high blood or kulangan ng alak na bitin sa New Year. Yung iba nagsarado na dahil ngayon is Saturday. Bakit ang daming tao today? Hindi ko maintindihan. Siguro sale. Wala naman kung nakitang nakalagay na for sale. Ako lang naman ang binibinta. Ala, nilipat pala nila yung ATM machine dito. Oh. Maraming nagbago. Ay, binago nila. Tingnan nyo, may counter na dito. Oh. Wala yan dati. Nilagyan na nila. Ay, alam ko na, ginaya nila doon sa Nitra na Tesco. Hindi ko maintindihan dito ba? Parang every month sila pabago-bago. Naglagay na sila nito. Kaso nga lang, wala pa naman kaming garden. Mura to ngayon dahil parating pa lang ang summer. So, nag-start na silang mag-display nito. Ang sarap nito magtanim. Green peas at saka ito pang halo sa pansit ba? Loy, sana makapag-start na kami ng garden. Ito gustong-gusto ko ito itanim. Anong tawag nito? Baguio beans? Hindi naman to siya sitaw. Ay, hanggang sa tingin na lang ako nito. Hindi pa ready yung aming garden. May mga flowers sila. Ganito ang tinatanim ni Bianan. Seeds ba? Ito ang gusto ko na flower. Parang pangpatay man ito. Nakita ko na yung flowers na gusto ko. Ito maganda pa naman to. At saka ito mga seeds. Pero kailangan yung lagaan ng mabuti. Kasi madali lang itong mamatay Ang daming nagbago dito Naging maluwag na. Pero nandito pa rin yung Christmas gift wrap. Pero naging mura na lang siya 24 cents na lang. Sabi ko nga sa inyo maganda mamili kapag ganito tapos na. Kung may pera lang ako, binili ko na yan. At saka ito pa maganda to Akala mo kung Christmas pa ba, no? Nanyo si Philip at saka si Alex, naghahanap na naman sila ng laruan dito. DJ, Daddy, Kuya. Hala, murag kurik, nagpungko pa siya. DJ, Daddy, Philip. Gusto niyang bilhin ito. Diyos ko, 30 euros. Paano na yan? Ilang bigas na yan ang mabili natin. Dito banda ang walang masyadong tao. Pero doon sa vegetables area, maraming tao. Maghahanap ako ng mantika. €45. Ano to? Tama ba itong nakita ko? Hindi ko siya maintindihan. So, ang tinitignan ko niyan, barcode. Hindi to. Mali. Dapat daw 2852. Hindi pala to Ito siguro. At tingnan nyo, magkaiba yung barcode dito kaysa dito nakalagay sa sale nila. Minsan, tinitignan kong maigi yan dahil mali ako. Mali ang nakalagay. Huwag talagang pakumpiyansa ba? Kailangan tignan ng maigi. Dahil ang Philip ko at Alex nandito pala. Proceed.
zie je Ha? dat sprookje. Who? Filippo, daar is wel. Who is that? Who is that? Philip ko? Ah, your teacher? Gide? 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 Ah, they're gone. Philip ko, Stachi. Chuto mas. Naghahanap na naman siya. For kuya. Stay for kuya. Nag-sale pala sila, oh. Tam, in the vegetables area. Toto, Philip ko. Stay. Ay, pripatch ta. Tignan natin maigi ha, kasi minsan mali man nakalagay nila dito. So, okay naman ito. Ang iba kasi, nakasale sila, tapos end na pala ng promotion nila. Asa naman tong dalawa, uy? Nasipagtakbuhan na. Ah, dito si Philip. Naghahanap yan siya ng sweets. Ito lang pinakagusto nila, pero hindi ko yan sila pinapakain ng tudo. Lalong-lalo na kapag, lollipops. Toto Philip ko, oh. Ito sa Pilipinas, parang ampaw, oh. Masarap pa naman to. Philip ko, Toto Philip. Your favorite? What do you want, Philip ko? Ah, tam? Uy, kita dobre. 79 cents. Dobre, Philip ko. Mami! Namimili yan siya ng gusto niya. Oh. Okay, tak. Istachi, lo. Nalilito na siya. Uy! Ay, naku, tumatakbo na siya. Minsan, ang ayaw ko dito sa Tesco, wala masyadong variety, tapos mahal yung kanilang mga pasta. Hinahanap ko yung brown pasta. Hindi sila nag-sale. So, doon na lang kami mamaya sa Kaufland maghanap. May gusto ako dito na bread ba? Pero hindi ako pwedeng kumain noon dahil bawal sa akin. Ipapakita ko sa inyo yung pinakagusto kong bread dito sa Slovakia. And masarap yan. Ang ginamit daw niyan, yung fat ko. Ay, fat na pala ng baboy. Ito yung typical na bread ng Slovak. Iba't ibang flavor sa gitna. Ang dami talagang bread dito. Oh. Sinabi ko nga sa inyo bread is life. Kaya hanggang sa tingin na lang ako at gagawa ako ng sarili kong bread. Si Philip, Alice at saka Vladimir pumasok dito sa Dracek. Nag-claim sila ng gift for Kuya Alex. Nag-order si Vladimir ba para doon sa name day ni Alex ko. So, panibagong laruan na naman yan ang kukunin ni Vladimir. Ayan siya. Tapos, nasaan na kaya yung mga bata? Naghahanap na naman ng laruan. Ayan Dracek, mga laruan. Kaya pala nandito kami sa Tesco Trinava. Kaya ito pala ang one of the reason. Pero hindi na sila sumakay doon sa helicopter. Wala na akong coins. Naubos na. Paano na yan? Hindi na ako makauwi ng Jensen. Hanggang sa panaginip na lang. Nandito na pala kami sa bahay, pero tignan mo yan sila, oh. Ayan kaagad ang binuksan ni Kuya Alex. Ang gift niya sa name day. Si Philip, oh, hindi pa nakahubad ng kanyang jacket. Ganyan yan sila kapag may laruan. Before anything else, kailangan muna daw buksan ang gift. Ganyan silang dalawa. Ang mga gift nila, hindi maabutan ng mamaya or bukas. Philip ko, chapitso. Agoy, Diyos ko Lord, Ginoo, tabang, tak. Sana hindi yan sila mag-away mamaya. Titas, titos, wow, pekin eh. Po, kinuha na ni Philip ko ang kanyang same kay Kuya Alex, pero iba lang yung design. Pero pareho lang yan sila na monster truck. Oh, di ba? Tuwang-tuwa silang dalawa. Pero nung Christmas pa yan kay Philip, binigay ng kanyang daddy. Titos, titas. Ihahatid ko po sila dahil si Vladimir morning shift today. Hindi ko pala natapos ang aming vlog yesterday. Dahil anong oras na po kami dumating. Sinabi ko na sa inyo na ayaw kong mag-vlog kapag gabi na dahil ang pangit ng ilaw. Hindi pa to nalagyan ng mga maliliit na ilaw, yung white. Hindi pa yan kasi siya tapos, oh. Pangit tignan. Sila na nagpili ng kanilang shoes. No. Tam ni Philip ko. It's a veľmi zimavon ko. Like me, this one. Like me. He needs something long and he needs something long like this. Ta Philip ko ta. To. Ang dami kasi nila ng shoes, oh. Kaya nalilito sila kung ano ang susuotin. Yan, lalabhan ko yan lahat. Sasama na. Ay, nasira pala ang kanyang jumper ba sa winter. Ito pala ang natanggal, oh. Sa likuran. Pinadikit lang ba?
ng Scotch tape. Hiin ko na lang ito mamaya. Uy, natatanggal man siya. Pwede na pwede niya, kaya malita. Kapag ako maghatid sa kanya. Tumatawa sila, nag-Bisaya ako. Kung si Vladimir ang maghatid nito, mamaya pa, mga 7:30 sa akin kasi 7:15. Yan na, aalis na kami. Ihatid ko muna to sila. Ang 7:20 dito sa Slovakia, oh. Medyo madilim pa. Tignan nyo ang palibot namin. Nag-snow pala. Diyos ko, sobrang lamig. Oh, ginago. Pwede, Jimmy. Philip ko, posor. Delikado to, slide. Dito banda sa village, ganito lang ang snow, hindi makapal, maninipis. Oh, di ba? Puting-puti ang paligid. Pero doon sa kabundukan ng Slovakia, sobrang kapal na daw. Sabi ng kaibigan ko, taga-baywang ng mga bata. Dito ganito lang, di ba? Maganda lang ito kapag minsan ang snow. Kung everyday na, hindi na nakakatuwa. Kuno no, Philip, agoy, tamukre. Idi minaw. Skolke. We are not playing for the snow. Nag-enjoy pa naman si Philip. Na bad trip siya. Mag-school man si Philip. No, ha? Temiro ko. Kasi, vami zima. Oh, agoy, nabasa na. Oh, tamukre. Ikaw man, oy. Agoy, nangutot. May dala palang paper bag si Kuya Alex dahil humiram siya kahapon ng laruan sa kanyang classmate. Sabi ko sa kanya, ibalik mo yan. O, ibabalik daw niya today. Ayan na yung daanan namin. Oh, puting-puti. Anyway, maghatid lang naman ako sa mga estudyante ko. Prosim? Ano, natural. Zima talaga yan. Malamig yan dahil nagsusnow. Sino kuya? Ay, Diyos ko. Gusto talaga nilang maglaro. Oh. It's so much fun. So much fun. Pag sure diha, Kuya Alex. Dito po kami dadaan sa school ni Kuya Alex. Kasi mas malapit dito. Shortcut, Kuya. Going to Philip Ko's kindergarten. Kuya Alex ko. Kiss ka, Mami, be. Bless. Bless ya. Okay, natinapulan. Kuya Alex ko. Puslukats, dobre? Uchitel ka. Okay. Pina Philip ko, ba't ito may? Uy, Diyos ko, si Philip, nilamigan. Hana, dito lang naman ang kindergarten, oh. Kaya kung ano lang to sila ba, connecting. May ano naman siya, gate. So, dito kami dadaan ni Philip ko. Ayan si Philip, kanina pa yan siya nagreklamo. Malamig daw. Malamang Philip ko, dahil nag-snow. Nandito na kami sa kindergarten. Hana, sabi ko sa inyo mas shortcut ito dito. So yun na, open the door. Tak, dobre. We are here. Thank you, Lord. Na. Hindi na malamig. Si Philip, nakatingin dyan sa mga, decoration. Kuna! Hala, baka natatai ito siya. Uy na, Philip! Pauwi na po ako. Grabe ito mga teacher dito, eh. Hindi na nakikinig. Nagchismisan sila. Nagpaalam ako sa kanya na uuwi na ako. Wala na siyang marinig dahil ang kachismisan niya, yung cleaner dito. Akala ko Pilipinas lang maraming chismusa. Hanggang dito pa naman sa Slovakia. Dito ako dadaan sa park para shortcut ba. Medyo malayo doon sa kabila, eh. Na gate. Kailangan ko magmadali dahil mag-i-exercise pa ako. Tapos ang dami ko pang gagawin doon sa bahay. Masyadong malamig, eh. Ito talaga ang ayaw ko na guida, yung mag-snow. Pati mata ko kasi puti na. Maganda naman siya kung makapal lang sana ito. At saka walang pasok. Dahil maglalaro na lang sila ba. Ngayon kasi may pasok. Kasi nakita nyo kanina na si Philip maglaro na sana ng snow. Pero sabi ko sa kanya, papasok ka sa kindergarten, hindi ka maglaro. Yun na. Tignan mo ang park dito, oh. Puti-puti na. Yung mga sasakyan dito, dahan-dahan na yung pagdadrive nila. Gaya ng sabi ko sa inyo, na delikado ito kapag, full speed sila. Dahil sobrang slide ito. Kahit na winter, tire yan sila. Pero may iba talaga na matigas ang ulo, eh. Kung mag-drive, akala mo, sa kanila na yung daan. Tinanggalan ng snow dito sa gitna para makadaan kami ng My Care Taika dito sa village namin para hindi mahirapan yung mga tao na dadaan dito. Nandito na pala ako sa bahay, nakapag-exercise na.
Then, naayos ko na yung aking sarili, nagpapaganda. Before ako magmarites sa inyo, buksan ko lang itong mahiwagang pintuan namin para makita nyo sa labas. Ay, para makita nyo pala ang kagandahan ko. May isi-share pala ako sa inyo regarding doon sa nag-trending. Alam nyo naman siguro kung ano yung ibig kong sabihin. Yung Pinay sa Slovenia, pinatay ng asawa. 7 days lang silang magkasama. Some of my friends, nag-message sila sa akin. Tinanong nila ako kung dito ba yon sa Slovakia. Siyempre, nagtanong sila kasi curious sila sa trending na yun ba. Pareho kasi sila, Slovenia, Slovakia, di ba? Puro may mga slow country. Kumalat na talaga ito sa lahat ng social media. Lesson to learn na ito para sa mga naghahanap ng AFAM. Konting paalala lang din at linaw para sa atin. Marami talagang mga Filipina na naghahanap ng AFAM. Pero, hindi ninyo alam kung ano ang dapat gawin. Ang sa paghanap kasi ng AFAM, hindi ito siya magic Mars. Hindi ganun kadali, sa totoo lang. Lalo na sa panahon ngayon, na grabe, wais na ang mga foreigner. Alam na alam nila kung ano ang pakay ng ibang Filipina. Ang iba gusto lang makaahon sa kahirapan. Yung iba, nag-look after sila sa pera. Paalala lang po, hindi lahat mayaman. Ang mga AFAM katulad lang din ng Filipino. Kung ayaw nilang magtrabaho, anong kakainin ng family, di ba? Ito ang dapat ninyong gawin. Epektibo at sikrito ito sa paghahanap ng AFAM na hindi alam ng iba. Basic lang yung kilalanin talaga. Pero sa likod nito, hindi ninyo alam. May mga foreigner din na nagsinungaling lang. Kung kayo talaga ay atat at gusto nyo talagang mag-asawa ng foreigner, tips ko para sa inyo, prayer at guidance na nagmumula kay God. Iyan ang pinaka-the best. Sa buhay, marriage, papaswerte-swerte lang talaga. Ito po ay based sa aking experience at ako po ay nakapag-asawa ng AFAM. Nangyari ang lahat ng ito sa akin. Una, hindi ko siya kilala, lubusan. So 2 weeks lang kaming nagka-chat noon. Then naging kami kaagad, nag-propose kaagad siya. Dahil po, sinabayan lang pala niya ako. At nagsinungaling din siya sa akin. Long story, to make it short na lang, para maintindihan ninyo. Humingi ako ng sign kay God and of course kay Mama Mary. So binigyan ako ng sign. At hindi ko alam na bakit si Vladimir ang pinakasalan ko. Sa time na yon, ang dami kong nakachat na foreigner. Dahil sa sobra kong kalandian dati, dating site at saka sa yung mag-date na personal, iba't ibang lahi ang nakadate ko dati. Yung atat nga, ang hindi ko alam na mapunta lang pala ako kay Vladimir. And then, hanggang ngayon, tinatanong ko yan si Vladimir kung bakit siya ang pinakasalan ko sa kadami-daming foreigner. Yun ay bigay ni God sa akin. Which is, may mga nag-appreciate at nagpapasalamat ako sa lahat ng yun. Magtiyaga at antayin dahil may perfect time para sa inyo. Basta tiwala lang kay God. Yan talaga ang pinaka-sikrito at pinaka-epektibong dapat gawin. In general, dapat si God ang center sa marriage. Kailangan munang mag-pray bago gumawa ng hakbang. Sana lang may mga natutunan tayong aral sa pangyayaring ito. Hindi talaga madali ang pag-aasawa, lalong-lalo na kapag AFAM. Malaki ang adjustment. Una, yung culture, yung mga tao sa palibot, yung pamilya. Kaya good luck sa mga naghahanap ng AFAM. Kung may AFAM na kayo or sa mga naghahanap pa lang, yan ang gawin ninyo. Balikan ninyo ako kung hindi totoo yung mga sinasabi ko.